Senator Lacson, ibubuking na ang malaking sikreto ni Senator Marcoleta at isang pasabog na pahayag ni Senator Lacson. Ang kanyang inihayag bago mag-Nobyembre 14. Anong meron? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Senator Lacson, ibubuking na ang malaking sikreto ni Senator Marcoleta. Does not invalidate yung kanyang statement under oath sa Senado. Pero yung credibility, gaya nga natin yung nabanggit na maaaring mag-suffer. Ayon sa post sa X ni Senator Ping Lacson, sabi niya dito, if elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, our hearing will resume on November 14 to help speed up the filing of airtight cases against some politicians, DPWH officials, and errand contractors. We will invite, among others, a very important witness and retired Sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay. Ito'y pinost noong October 25. At sino ito na very important person maliban kay Gutesa? Mabubunyag na ba ang katotohanan? May bagong pasabog si Ping Lacson, pero teka, bakit biglang tila tahimik si Senator Marcoleta? Tila sa mga nakaraang araw, tahimik ang Senado, pero ngayon may dumating ng balitang parang lindol. Alam naman kasi natin na may testigo na ibinunyag itong si Senator Marcoleta, pero may mas matinding paglindol ang lalabas sa pahayag ni Senator Ping Lacson na magbubunyag ng katotohanan sa November 14 dahil magkakaroon ng isang napaka-importanting witness. At sino kaya siya na lalabas sa November 14? At bakit tila kinakabahan ang kampo ni Senator Marcoleta? Alam mo ba kung bakit tila tahimik ang Blue Ribbon Committee? Kasi noong nag-resign ang dating chairman, natigil ang mga investigasyon. Pero ito ang twist. Pagbalik ng sesyon sa November 10, si Ping Lacson mismo ang uupo ulit bilang chairman. At sa November 14, officially magsisimula ulit ang hearing. Bakit mahalaga ito? Kasi may mga pangalan ng politiko, opisyal ng DPWH at kontraktor na matagal nang tinatago. Pero ngayon, ibubunyag na. At sa gitna ng lahat ng ito, bubusisihin ang isang witness na si Senator Marcoleta ang nagdala kay retired Sergeant Orly Gutesa. Pero teka lang, bago ka mag-react, siya raw ang may hawak ng sinumpaang salaysay tungkol sa flood control scandal. Pero ito ang nakakabigla. May lumabas na forensic report mula sa NBI at ayon sa korte, peke raw ang ilang pirma sa dokumentong dinala ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, may nagmanipula. Credibility nito nga kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho baka peke na kasi oo. Investigahan ako ng RDC pwede na ho niya as it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito talagang demolished yun. It's even a credited beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Maalala nyo, nung magsimula siya magsalita sa Senado, tanong para separately. So yung salaysay niya doon sa Senado, kanyang oral testimony, under oath yun. That's another piece of evidence. Of course, it will still be valid under oath naman, pero maaaring maapektuhan ditong fraudulent na pagkanotaryo ng similar statement niya. So maaaring it does not invalidate yung kanyang statement under oath sa Senado, pero yung credibility, gaya nga natin yung nabanggit nyo, maaaring mag-suffer. Pero sino ang nag-utos? Sabi ng mga ilan sa Senado, may mga DDS names na lumulutang. Defensor, Marcoleta. Ano ang kinalaman nila dito? Pero tandaan mo, lahat ito ay alleged pa lamang. Pero bakit tila kinakabahan ang kampo ni Senator Marcoleta? Kasi ayon kay Lacson, iimbitahan nila ulit si Gutesa. Ibig sabihin, harapan na, lalaliman ang investigasyon at palalabasin ang katotohanan. Kung totoo ang sabi ng NBI, hindi ito simpleng intriga kasi may epekto ito sa buong Kongreso. At tandaan, lahat ng proyekto sa flood control, infrastructure at ICI, Independent Commission for Infrastructure, hawak ng Blue Ribbon Committee. Kaya kung may anomalya, kung may papel na peke, lahat ng iyon babagsak sa ilalim ni Lacson. Kaya nga naman,
Ayon sa post sa X ni Senator Ping Lacson, sabi niya dito, if elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, our hearing will resume on November 14 to help speed up the filing of airtight cases against some politicians, DPWH officials, and errant contractors. We will invite, among others, a very important witness and retired Sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay. Ito'y pinost noong October 25. At sino ito na very important person maliban kay Gutesa? Mabubunyag na ba ang katotohanan? May tinatago ba si Senator Marcoleta? Lagi nating tatandaan na ang katotohanan ay mabubunyag. Salmo 33 verse 5, the Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. Mga kaibigan, ang hustisya ng tao ay maaring madili, pero ang hustisya ng ating Panginoon Diyos hindi kailanman nagkakamali. Ang tao pwedeng malinlang, pero ang ating Panginoon Yesus kailanman hindi nagtago ng katotohanan. Siya ang katawan ng pag-ibig, biyaya at awa ng Ama. Kaya kung minsan napapagod ka na sa kaguluhan sa paligid, kung sawang-sawa ka na sa kasinungalingan ng mundo, lumapit ka sa ating Panginoon Yesus. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang gusto lang niya, ang puso mo. Kaya naman kaibigan, baka ito na yung oras na matagal mo nang iniiwasan. Ang oras na sabihin mo sa sarili mo, o aking Panginoong Diyos, pagod na ako sa laban ko mag-isa. Ang ating Panginoon Yesus ang tunay na tagapagtanggol, ang tanging makatarungang hukom, at ang pinakamaawain sa lahat. Lumapit ka sa Kanya ngayon kaibigan, isuko mo ang bigat ng iyong puso at mararanasan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong katotohanan na patuloy na nagliliwanag kahit sa gitna ng kadiliman. Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya, hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming puso sa galit, sa takot at sa pagdududa. Tulungan niyo po kaming lumapit sa aming Panginoon Yesus, tanggapin ang Kanyang pag-ibig at mamuhay sa Kanyang biyaya araw-araw. O aming Panginoon Diyos, gabayan niyo po kami sa lahat ng mga nangyayari sa paligid. Ikaw lamang, o aming Panginoon Diyos, ang aming sandigan, ang aming gabay at tanging pag-asa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.